Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ngalan po ni Ben at Erwin Tulfo. Ako po si Alex Santos. Ngayon po'y araw po tayo ng Biyernes, 4 na ho ng buwan ng Agosto. Imbestigahan at serbisyo publiko. Umpisa na ho natin. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Kumpanyang Forex Cargo, inilaglag ang mga empleyado. Biglang nag-alsa balutan, dala ang pera ng mga tao. Alamin sa Kilos Pronto. Ang tulay na ito sa Cebu, talagang pasaway. Mga nakausling bakal, delikadong makapatay. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, ibinenta ng amo. Tiis lang ang pobre, naghihintay ng saklolo. Alamin sa Kilos Pronto. Insurance company sa Makati, inireklamo. Isang policy holder, binabraso at ginugoyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, sabi ko nga kanina, umpisa na ho natin dahil siksik ho ang Kilos Pronto. Kaya para makarami, umpisa na ho natin ang Sumbong Metro agad tayo. Isang kumpanya ho ang biglaang nagsara. Mahigit 100 empleyado nito, ayun, naiwan hong nakanganga. Isang text message po ang ipinadala ni Brian Mendoza sa Kilos Pronto hotline at ang kanya pong mensahe, nabando na raw siya at ang iba niyang kasamahan ng kanilang kumpanya. Ito po'y pangalan na Forex Cargo Philippines. Noong nakarang Lunes at 31 ng Hulyo, kinagulat na lamang daw na may empleyado na sa kanilang pagpasok ho para magtrabaho ay isang walang laman na bodega at isang gwardya na lamang ho ang sumalubong sa kanila. Sinabihan na lamang daw sila ng gwardya na noong linggo daw ho at 30 ng Hulyo, agaran daw na naghakot ang Forex Cargo pero hindi na raw ipinaalam sa gwardya kung saan lumipat ang nasabing kumpanya. At 1 ng Agosto, nagsampa na ho sila ng kasong abandonment laban po sa kumpanyang yan. Pero ang problema, sabi ho ni Brian at kanya po mga kasamahan, paano mahabol ang mga benepisyong ikinaltas sa kanilang mga sahod ng Forex Cargo? Dahil napag-alaman nila na mula pa noong 2012 ay hindi na ito nahuhulugan kahit patuloy silang kinakaltasan sa kanilang sweldo. Kaya mga ka-KP, kasama ho natin ngayon sa studio sina Brian Mendoza, Napoleon Cruz, si Josephine Ganaban at si Nestor Tagaw at 4 na sa 100 empleyado pa lamang po yan. Yung mahigit pong 100 ay nandun pa ho sa baba. Hindi na ho natin sila ma-accommodate dahil ang dami ho. Lahat ho doon, nagmamarikulyo na galit ho dito sa kumpanyang ito. Magandang hapon sa inyong 4 gentlemen and lady.
Ano rin po, sir. Kalunos-lunos itong nangyari sa inyo. Biruin nyo, hindi pala kayo inabiso. Pero bago ho yan, tanungin muna natin, ano bang nature itong kumpanya ho ninyo? Ano bang trabaho ninyo dyan? Kayo ho, sir? Ito po, sir, po driver. Driver ka, ho. Kami po mga nagde-deliver ng mga balikbayan boxes. Okay. Nagagaling po sa iba-ibang bansa. Ayun. So, ibig sabihin, malakas yan. Dahil walang tigil naman ang padala niyan, di ba? Opo. Wala bang sinabi sa inyo na nalulugi na ho itong kumpanya ninyo? Meron po, sinasabi lang lugi daw. Pero malakas naman yung dating eh. Oo. Halos sa isang linggo, 7 container kung minsan. Na dumarating na cargo. Tapos dinideliver nyo kagad sa mga may-ari nun. Opo. Mabilis pati. Oo. Pero bakit na walang abiso sa inyo? Ano bang nangyari sa management ninyo? Wala pa silang pakialam sa mga empleyado nila? Parang ganun lang nga po kasi po, pagdating po talaga namin ng warehouse namin, kaming lahat po nagulat na sa nangyari. Tapos, nung dumating kayo dun sa area para magtrabaho ulit, anong sabi sa inyo? Wala na. Wala na po. talagang laman. Wala na po talagang laman. Oh. Never bang binanggit sa inyo ng HR ninyo na mga kasama, may problema tayo? May union ba kayo sa inyong lugar, sa inyong trabaho? Meron po. Meron. Wala Opo. ba napag-usapan niya ganun? Medyo shaky na yung negosyo ng kumpanya ninyo? Meron naman pong napag-usapan na nakiusap naman po sila, kaya nga dapat nung mag-CCBA kami, hindi po kami nag-CBA dahil sa pakiusap nila. Okay. Opo, ganun lang po ang nangyari. Tapos nagpirmahan po kami dun sa pinag-usapan lang namin na yun, kung ano lang po yung gusto nilang mangyari. Sinunod naman po namin. Oo. Sa unang binabanggit kasi ninyo tungkol doon sa inyong benefits, no? Yung sweldo ba, pumaltos rin ba itong kumpanyang ninyo? Pumapaltos din po. Oo, mga ilang beses Parang pumaltos? Madaming beses. Maraming beses po. Beses po yun. Okay, sa inisyalong investigasyon na ginawa ho ng Kilos Pronto, amin pong napag-alaman na mga forex cargo sa ibang bansa, gaya po ng Forex Cargo Australia, ay matagal nang hindi po nakipagtransaksyon pala ho dito sa Forex Cargo Philippines dahil napansin na nila pong may problema ito. At kapapasok lamang pong na informasyon, pati rin pala ho, hindi lang ba ho Metro Manila may problema, pati rin pala ho yung mga kanila pong mga counterparts sa iba pong panig ng ating pong bansa, tulad po ng Davao. Ganun rin daw ho ang problema nila. Naku po, bakit ganun ang nangyara? Para matulungan ho tayo sa isyong ito, makakausap po natin si Belen Nicasio, ang head po ng SENA unit ng National Labor Relation Commission o NLRC. Ma'am Nicasio, ano ba to? Babae ba to? Ma'am Belen, magandang hapon po sa inyo. Yes. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Opo. po sa inyong mga kasama dyan. Opo. At sa ating mga tagapanood. Opo, binabanggit na ho dito ng mga agrabyado pong empleyado na sila daw ho'y nakapag-file na ho ng kaso sa inyo dito po laban sa Forex Cargo Philippines. Opo, mabuti naman po at nakapag-file na sila. Opo. Ganun pa man, meron ho nga silang suliranin. Yun nga pong kung saan po dadalhin yung kanilang reklamo dahil nakasara na yung kumpanya ng Forex Cargo. Yes. Ngayon, ang masasabi po namin, ang pwede po namin gawin ay pumunta sa Security Commission para malaman po kung saan po nakatira ang nagmamayari ng Forex Cargo. Para doon po natin mapadala ang indikasyon, ang summon. Yun nga ho yung problema ho natin, ma'am, dahil abandonment po to at wala na ho tayong mabibigyan po ng show cause order at the same time yung parang pag-iimbita sa kanila pong employer o yung kanilang kumpanya, paano ho natin mareresolve to, ma'am, sa level ho ng NLRC, ma'am? Sa NLRC po, kailangan po makipagtulungan talaga po ang mga complainants para malaman kung saan-saan po yung pag-aari ng may-ari ng Forex Cargo. Okay. Kaya ang sinasabi ko nga ho, malalaman po natin kung sino ang nagmamay-ari ng Forex Cargo sa Securities and Exchange Commission. At mula doon ho, malalaman natin ang address, ang residente ng may-ari para sa ganun po, meron po mapuntahan para habol ang ating mga claim sa kanila. Sinasabi ho niyo, dapat maging agresibo po itong mga complainant para matukoy po kung saan po yung isa pong opisina nila, kung may nagbukas pa. Pati na rin po yung siguro may-ari po, ma'am, no? Tama po. Isasama po natin ang may-ari. Okay. Pero sa mga ganito pong kaso, first time ba ho kayo naka-encounter po ng ganito pong kaso ng abandonment? Kawawa naman po itong ating mga empleyado, ma'am. Paano ho natin mabibigyan po na solusyon ito, ma'am? Kung yan po ay naisampa na at meron naman pong nai-award sa kanila, ang problema nga lang ho, nakasarado yung kumpanya, may mga ganyan nga pangyayari. Yun nga po yung sinasabi natin, makipagtulungan po sila
lalo na at kung meron pong dito sa execution, may mga sheriff po kami na kung kanino po sila pwede makipag-coordinate para po mapuntahan kung ano po yung mga nalalaman nila sa pag-aari po nitong kumpanya na ito. Okay, with that, Ma'am Belen Nicasio, I'm sure ang inyo pong tanggapan nakaalalay ho dito sa mga agrabyadong empleyado. We hope na sana ho'y madaliin, mapabilis po ang inyo pong pag-imbestiga po dito sa kasong ito. Meron ba kayong timeline dito, ma'am? Kung matanong ko lang po, ma'am. Kung sila ho'y makikipag-coordinate, lalo na ganun pa rin at malalaman po nila rin kung saan-saan ho makakapunta para ho execute ang RCC. Sa lalong madaling panahon, sila dito, ugnayan na po sila. Okay. With that, Ma'am Belen, thank you so much po para sa oras niyo dito po sa Kilos Pronto. Thank you. Si Belen Nicasio po yan ng NLRC. At para matulungan rin po tayo sa issue po, tungkol naman po ito sa mga benepisyo po ng mga empleyado, makakausap po natin si Christian Andrew Rilliorta, ang Junior Communication Analyst po ng Media Affairs Department ng SSS. Sir Christian, magandang hapon po sa inyo. Sir Alex, magandang hapon din po sa inyong lahat at sa po ng mga nanonood sa programa po. Opo, Sir Christian, ito po rin pong problema ng ilan po natin mga kababayan. Ito po mga empleyado ho ng Forex Cargo Philippines. Yun daw hong kinakalta sa kanila, way back, mga ilan dito, 20 years ho nagtatrabaho. Opo. Pero kinakaltasan daw sila sa kanila pong SSS, pero hindi naman daw nagre-reflect doon po sa kanila pong kontribusyon dyan po sa SSS. Paano natin matulungan, sir? Ang nangyari po dyan, sir, kinakaltasan po sila ng kontribusyon, pero ang employer hindi po niya na-remit sa SSS, kaya po hindi nagre-reflect sa posting. Ang gagawin po natin dyan, sir, yung mga empleyado, ang pagkakadinig ko, nasa 90 plus po yata sila. 100 do. Oo, nako. May isang tatayong leader lang sa kanila ho, kukunin ho yung mga pangalan ng mga affected na empleyado, and then pupunta ho sila doon sa SSS branch po na nakakasakop doon sa company nila. Kung I heard sa Pasay po sila. Opo, sa SSS branch po namin dyan sa Pasay. O kahit nasa Cainta kayo, no? Cainta Rizal po, sir. Ayan, sige po. Cainta Rizal, itatawag ho natin yan sa Cainta. Malaman lang ho namin kung kailan pupunta yung representative, dalhin yung mga listahan ng pangalan, para magpa-file ho sila ng affidavit of complaint, yung sinumpaang salaysay. Yes. Sir Christian, ang iba lang ho sa kaso nito ho, parang wala ho tayong mapupunterya pong employer dahil nga ho, inabando na ho sila. Paano ho yun? Madali na ba hong ma-resolve itong problema ho nila, sir? Kasi sir, sa amin, sa record ho namin, nag-report ho yung company for sure, nandun po yung mga pangalan ng mga employers. Kahit po umalis ho sila ng ng bansa, at registered naman ho yung company ho nila, madali lang ho nating matrace kung registered sa SEC. Ngayon, ang mangyayari po, magpa-file ho ng sinumpaang salaysay, at hahabulin ho natin yung employers, bibigyan ho natin sila ng billing letter. Okay. Opo. With that, Sir Christian, thank you so much. At least medyo magagaan-gaan na po yung kanila pong pakiramdam. Di tulad ko kanina, medyo galit na galit po sila. Huwag po sila mag-aalala. Alalayan po sila ng SSS. Okay. With that, Sir Christian, thank you so much po. Pati na rin po sa SSS. Po, thank you. Okay, boss, antayin na natin na I'm sure meron ng NLRC at the same time yung SSS matutulungan. Isasamahan namin kayo ng team ng Kilos Pronto. Okay? Opo. Sana po naman maging mabilis yung ano. Kasi yun, marami na po magugutom sa amin Ito, nasa PTV tayo. I'm sure nakakapanood po lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Matutulungan tayo dyan. Okay? Asahan nyo yun. Asahan nyo. Salamat po, sir. Okay, thank you. Ito naman ho tayo mga ka-KP, pwede nyo pong ulit ma-text po at matawagan. Ito pong si Nesitas Matugas dahil matapos pong ibenta ng pawn shop, ang kanya pong isinanlang cellphone ay napalitan na po ito. Upgraded pa. Biruin mo, diyan kami. Ganito kami sa KP. Panoorin nun ninyo. Biro nga ng ilan, ang taong gipit sa sanglaan lumalapit. Yan ang sitwasyon ni Nesitas Matugas. Nang isangla niya ang kanyang brand new cellphone sa Remalin Pawn Shop and Trading sa Santa Maria, Bulacan dahil sa pangangailangan niya ng pera nang siya ay magkasakit. 4 na buwan binayaran ni Nesitas ang interes ng kanyang isinanlang cellphone para hindi marimata. Pero nang tutubusin na niya ang nasabing cellphone, nagulat siya
na ibinenta na pala ito ng garapal na pawn shop. Dahil dito, agad na kinumpronta ng Kilos Pronto ang pamunuan ng Remelin Pawn Shop. Bali, ang nangyari po kay Ma'am Nesitas po, nagkaroon po siya ng system error. Yung pobre naman in good faith, dinala niya dyan sa inyo, isinanla, at pinatubuan ninyo. Yan po yung sinasabing hazards of your trade, ha? Dahil sa palpak na system error, kuno, sinadya na mismo ng Kilos Pronto ang pwesto ng Remelin Pawn Shop upang kami na ang mamagitan. Matagal ang naging negosyasyon at palitan ng suwestyon umungkahi tungkol sa isinanla at ibinentang cellphone. Pero sa bandang huli ay wala ring nagawa ang pamunuan ng Remelin Pawn Shop at ibinigay na rin ang nais ni Nesitas. Pinalitan ng mas mataas na unit ang kanyang cellphone at hindi na rin pinabayaran kay Nesitas ang interest ng kanyang pagkakautang. Humingi na rin ng dispensa ang pamunuan ng Remelin Pawn Shop sa abalang na idulot nito kay Nesitas. So in behalf of Remelin MC po, we would like to apologize again kay Ginang Nesitas po sa inconvenience po na nangyari po. At si Nesitas masaya na sa kanyang bagong telepono. Ako po ay nagpasalamat sa Kilos Pronto na natugunan na yung problema ko, na nakuha ko na yung napalitan na po yung cellphone ko. Okay, walang anuman, basta Kilos Pronto natin yan. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Tatay Carlito Horilla, huling nakita mga alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa Farmers Market. Nakadamit na aqua blue, polo shirt at maong pants at rubber shoes na puti. Tumawag kina Cesar Horilla, Jocelyn Horilla, 0933-130-0706, 0999-968-8963 o sa kanilang telepono 044-797-6266. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating pong serbisyo publiko. Ito pa rin po ang Kilos Pronto. Isang ginang naman ang humihingi po ng tulong at gusto niya mabawi ang ibinayad po sa First Life Insurance. Nahalata na raw kasi po niya na niloloko na ho siya ng kumpanya dahil hinihingan pa siya ng dagdag na kontribusyon. Ang dahilan daw ng kumpanyang ito sa dagdag na paniningil, bagsak daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Naku, magagalit sa yung Pangulong Duterte niya. Narito, panoorin po ninyo. Kumuha ng insurance policy ang ginang na si Mary Grace Collado sa First Life Insurance Company. 13 taon niyang binayaran ito na umabot sa 1 milyong piso na para sa kanyang life at accidental insurance. April 2002, nagsimulang magbayad si Mary Grace sa First Life Insurance sa halagang 1,260 pesos tuwing ikatlong buwan. Naengganyo raw siya rito dahil kalakip nito ang savings at investment na 10%. Pero noong 2013, nang magkiklaim na sana siya ng savings at investment dahil natapos na niya ito, nagulat na lamang siya nang pagbayarin pa raw siya ng karagdagang pang 2 taon. Ang dahilan ng insurance company sa paniningil, bagsak daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Pumayag naman si Mary Grace kaya naman itinuloy niya ang pagbabayad hanggang nitong 2017. Sa makatuwid, 15 taon siyang nagbayad ng policy. Nang mag-claim na naman siya ng savings, muli na naman daw siyang pinagbabayad. Kaya naman tumanggi na si Mary Grace at nais niya itong BT1.
Nagpanta na raw si Mary Grace na magsumbong dahil tila ginugoy na siya ng First Life Insurance. Nagdesisyon daw ang management nito na ibalik na lamang sa kanya ang halagang 89,542 pesos. Ang kaso, bago i-release ang nasabing pera, kailangan daw muna niyang pirmahan ang mga dokumentong release waiver at quit claim, application for cash surrender, deed of settlement and certificate of release. At kailangan pa raw niyang maghintay ng 40 araw bago makuha ang pera. Pangamba ni Mary Grace, baka umistilo na naman ang First Life Insurance para makapangloko. Okay, para mas malinawan ho tayo dito sa reklamo ni Mary Grace, nasa studio siya ngayon. Mary Grace, unang-una, ba't ka nga ba nainganyo? Sino ba nag-ano sa inyo dito? Sino ba nag-tawag ito? Nag-encourage para sumali dito sa First Life na insurance? Kasi that time po, nakita ko rin po kasi yung mga ka-empleyado ko na kumukuha din po sila. Okay. So, syempre, parang protection for my family. Hindi naman po natin kasi masasabi kung may mangyari man sa atin. Kaya po ako nainganyo. And at the same time po kasi, ang sabi, savings. Para lang ako nagsisave sa bangko na mas malaki po yung dividend. Oo. Pati yung interest niya, ang laki, 10%. 10% po. Yun po yung agreed. Yun po yung kaya po ako nag-sign up sa kanila noon. Kasi po yung pinangako nila noon. Kaya medyo doon ka na, dahil 10%, mukhang lalaki yan kapag gano'n. Tapos 15 years ka na nagbabayad. Yes, pero po ang talaga pong usapan noon, 13 years to pay. So, dapat po, nung 2015, fully paid na po ako. So, kiniklaim ko sa kanila na fully paid na ako. Nung tumawag ako sa kanila, sabi na hindi pa daw. Kasi daw, bagsak daw ang economy ng Pilipinas. So, hindi daw kayang isustain ng insurance. Yung policy ko o yung plan ko, kung mag-stop na ako mag-pay. Okay. So, nakiusap sila sa akin for another 2 years for paying it. Para daw para daw po magpatuloy. Para daw po, kasi nakakahinayang naman daw po kung mawawala yung insurance ko. So, pumayag na lang din po ako para po matapos na yung problema ko. After that, medyo nagduda ka na, mukhang lokohan na to. After that po, so siyempre masaya na naman ako dahil magto-2017 na, so tapos na dapat ako. Sabi na naman sa akin, hindi daw. Sabi ko, ba't gano'n? Non-stop payment? Okay. Sandali, Grace, nasa linya ngayon po si Attorney James Villena, ang legal counsel po ng First Life Insurance Financial Corporation. At least, tinanggap po ninyo ang tawag po ng Kilos Pronto. Attorney James Villena, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo, Attorney, meron pong reklamo ho dito, isa po sa inyo pong mga kliyente. Ang gusto lang ho niyang makuha, dapat ho maibigay ho sa kanya dahil completely paid na daw ho siya sa kanya pong policy. Anong masasabi ho niyo dito, Attorney? To be candid with you, I haven't reviewed the contract of this client. Pero I believe meron ng negotiation for the surrender of the policy. Now, doon sa surrender ng policy, we provided her with the details nung kanyang pagbabayad, mga premium payments niya. At sa totoo lang, ang cash surrender value nung kanyang policy nagkakahalaga ng mga 47,000 plus. Ngayon, nung nakipag-usap siya sa kumpanya, binigay sa kanya lahat ng forms para doon sa surrender ng kanyang insurance at sinabi niya ay babalikan daw kami. No? Ngunit, ito na nga, nabalitaan na lang namin na pumunta siya sa inyong opisina at nag-complain. Pero sandali ho, Attorney, pasensya po kakat na ho kita. Meron ho kayong offer na 89,000 po para makuha ho niya yon. Pero yung sinasabi yung pagpirma niya quit claim, ibig sabihin po mawawala yung kanyang, kaya nga ho siya kumukuha sa inyo para sa kanyang kaligtasan ho, yung pati ng pamilya niya. Kung may mangyayari sa kanya, meron siyang makukuha sa inyo, sir. Opo. Ang surrender value po ay 47,000. Ngayon po, nung hindi po sila nagkakasundo doon sa cash surrender value, actually, iniimbitahan po namin siya para makipag-usap sa aming opisina para malinawan din po siya doon sa computation. Now, ang inalok po ng First Life para lang po maayos ang kanilang paghihiwalay is nag-add po kami ng another 40,000 pesos para doon sa amicable. Kaya umabot po ng 89,000. Tama po ba, Attorney? Opo. Pero ang kanya daw hong nabayad sa inyo ay umaabot po ng 70,000, sir. Sa aking nakita po na mga payment,
ang nakalagay lang ho doon kasi ang surrender value ay 47. No? Pero kung meron ho siyang iba pang question doon sa kanyang mga premium payments, iniimbitahan po namin siya ng First Life na pumunta po sa opisina para po makipag-usap. No? Kasi ho, yung mga invitation ho namin dati, hindi naman niya po pinapaulakan, kaya hindi rin po magkausap yung dalawang panig. Pero attorney, kapag kunin ho niya yan at gusto ho niya kunin po yung 89,000 na alok ho ninyo, paano ho yung policy ho niya? Mawawala po bang visa yung policy niya, sir? Opo, kasi sinosurrender niya na po yung policy. Ba't ganun? Sinosurrender niya na po yung policy. Ibig sabihin po, kinukuha niya na yung value ng policy. Kasi yung life po ng policy, hindi pa po tapos. Hindi po ba yung supposedly 89,000 dapat yan lang po para sa savings at interest po na kanya dapat makuha po? Dahil nga, ang alok ko sa kanya, parang naguhulog ka lang, habang tumatagal yan, hindi mo ginagalaw, may makukuha po siya after ho ng kanyang pong payment for 15 years. Tama po ba, attorney? Yan po lahat yung mga dividendo po ay binigay po sa kanya lahat yung computation. At nung na-compute po, yung po ay naging 47,000 lang po. Para lang po maayos yung issue, kami po ay nag-alok ng another 40,000 para humaayos yung paghihiwalay nila. Pero magdadagdag kayo ng 40,000 which mangyari nga 89 na ho yan. Tama po ba? Yes, opo. Okay. Kausapin muna natin si Mary Grace. Mary Grace, anong sa tingin mo? Pabor ka ba dun sa sinasabi ni attorney? Sir, alam niyo po kasi, yung sinasabi po niya, ang talagang hinulog ko sa kanila is 70,500. Pera ko yun talaga. Sarili kong pera yun. Tapos sasabihin pa nila ngayon na parang lumalabas, may utang na loob pa ako sa kanila, nagdagdag pa sila ng 40,000. Which is kalokohan po yun. Ang binibigay lang po nila sa aking interest for 15 years is 17,000 pesos. So paano ho yan, attorney? Which is 3.6. Ang agreed po dati po 10% Hanggang habang lumilipas po yung taon, paliit ng paliit. Ngayon 3.6, yung pong 17 na yan, at 3.6% po na computation. Nagbabaho kayo ng interest rate po, attorney, no? Sa tingin ko, dahil hindi napako doon sa 10% na which is yun yung pang-alok kun sana ninyo di ba? Yung pong 10%, I cannot really speak on that kasi hindi ko pa na sa totoo lang ho, ngayon lang ho sinorward sa akin yung mga kontrata nito. Pero kung meron ho siyang question doon ho sa computation, doon ho sa value, sabi ko nga ho kanina, lagi ho namin siya iniimbitahan para ho ma-discuss na maayos. Okay, ganito na lang ho, attorney. Para malinawan para hindi naman po magiging agrabyado si Mary Grace dito, sasamahan po namin ang grupong Kilos Pronto sa inyong pong opisina para magkalinawan po tayo. Okay, sir? Yes po. Okay. With that, attorney, thank you so much po Salamat po sa inyong pong oras dito po sa Kilos Pronto. Okay, nasa linya naman po ang acting division manager po ng mediation ng Public Assistance Division po ng Insurance Commission. Walang iba kundi si Lourdes Ramos. Ma'am Lourdes, magandang hapon po sa inyo. Hi sir, magandang hapon. I'm sure na pakinggan ho ninyo aming pong discussion dito with attorney, no? At ito pong complainant na si Mary Grace. Paano ito, ma'am? Medyo nakukulangan ang ating pong policy holder ho dito sa offer po ng insurance company nito? First Life Insurance. Financial, medyo parang maliit. Kung i-compute ni Mary Grace dito, dapat mas mataas ang kanya makukuha po dito, ma'am. Sir, ang isa-suggest ko po siguro, baka gusto ni Ma'am Mary Grace na pumasyalo sa Insurance Commission para ho matulungan namin siya. Okay. Basta ho dalhin niya ho lahat ng dokumento niya, aaralin ho namin yun. Sige. Pwede ho namin kasi sir i-invite ang insurance company at saka siya mag-usap po. Yes, para bago ho siya pumunta ho doon sa First Life Insurance, sasangguni muna sa inyo po, ma'am. Tama po ba? Sure, ma'am. Sige sir, pwede po. Yeah. Or pwede yung dito na sila mag-usap. No? Ayun, pwede ho ba? Kayo mismo patawag ko sa First Life? Yes, sir. Ayun. Ang division namin is Public Assistance and Mediation Very Division. good, very We can good. conduct po mediation conference. Para at least maghaharap ang management ng First Life, pati yung complainant, at kayo po yung nasa gitna. Kami rin po yung pang-apat. Kami magdodokumento itong mga pangyayaring ito, ma'am. Sige po, sir. Sige Okay. po. With that, Ma'am Lourdes, thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po. Okay. With that, Mary Grace, tutulungan ka namin dito. Thank you, sir. Thank you so Okay, much. walang anuman. Okay, dito naman ho tayo, pampagaan. Malaki ang naitutulong po ng turismo para makilala at dayuhin po ng mga turista ang ating pong
bansa. Ito po ang ating pong lugar. Kaya naman patuloy po ang kampanya ng probinsya ng Sorsogon sa kanila pong mga ipinagmamalaking pasyalan. Hindi ko pa napunta ng Sorsogon. Ha? Tingnan muna natin. Oh. When you think of fine, crisp, milky white sand and Virgin Islands, there's nowhere else to go to but Sorsogon. Kilala ang probinsyang ito ng Bicol dahil sa world-class beaches, diverse marine ecology, and seafood dishes delicately prepared for your drooling pleasure. Ang Sorsogon Province po ay isang masasabi kong unique destination. The people, the culture, the traditions, and the places itself. Meron kami tinatawag na Nunun Syndrome. Lahat ay may superlative ang karamihan ng mga adjectives namin. Pag sinabi mong maganda, sa aming dialekto ay ito ay sinasabing magayununununon. Pag sinabi mong masarap, ito ay masiramunununon. Dito sa Sorsogon makikita ang isa pang active volcano ng Kabikulan, ang Mount Bulusan. It stands 1.56 kilometers tall and has a base diameter of 15 kilometers. Nagtala na ito ng 18 historical eruptions kung saan ang latest activity ay nito lang nakaraang March 2, 2017. Nasa paanan naman ito ang bayan ng Irosin na nabiyayaan ng masaganang palayan. Tanaw ito mula sa Valley View Park na nagsisibiring view deck ng Mount Bulusan. Kaya naman patok dito ang iba't ibang uri ng rice cakes o kakanin tulad ng biko at suma na kalabasa. Sorsogon is the most beautiful province in the world, okay? I mean, this place has everything that you can possibly wanna do. We've got volcanoes, we've got two. I mean, well, in the Bicol region, there's 70-something. Okay? Because of the volcanoes, we've got super fertile soil, and that gives us all of our beautiful crops like pili, and anything grows well. And we've got hot springs, we've got cold springs, we've got waterfalls. I mean, rainforests, birds, highest biodiversity, and seaweeds. At literal na big ang isa sa mga pinaka-ipinagmamalaki ng Sorsogon pagdating sa local attractions. Ang Gentle Giants ng Donsol. Whale shark o butanding ang tawag sa uri ng carnivorous fish na ito na lumalaking 18 hanggang 60 feet. It is the largest known species of fish in the world at swerte namang regular na napapadpad dito sa Donsol. Pero kung hindi naman makatsyempo ng butanding dahil off-season, huwag mag-alala dahil dito sa Donsol, great things also come in small packages. Pagsapit ng dilim, may experience nyo pa rin ang magical moment in Sorsogon through firefly watching. Dito po sa amin, sa Ugod River, yung highlight po namin is firefly watching. Marami siyang groups na makita ka na naka-stay sa mangrove. Amazing sa pakiramdam kapag nakita nyo ang sparkling fireflies ng Donsol to cap off a romantic night. Turismo rin ang nakatulong para mas makilala at dayuhin ng mga turista ang Bulusan Lake. One of the rehabilitation efforts of the province of Sorsogon on the conservation of Bulusan Volcano Natural Park. Dito po sa BVNP, kasi co-management po yung tatlo, DNR, PAMBI, or the Department of Environmental Natural Resources Protected Area Management Board, and then yung isa, LGU Bulusan, and then kami po yung Agap Bulusan po, NGO. Bali po, we have the Preserve BVNP. Yung Preserve, acronym po siya. Andun po yung lahat yung objectives and vision namin. So, PRESERVE stands for Participative Reforestation with Eco-Livelihood Support, Education, Research to Vitalize the Ecosystem of Bulusan Volcano Natural Park. So, we are more on the eco-livelihood and environmental protection. It's beautiful. It's good preserved, and I think we were just saying that it's one of the few places in the Philippines where you can find a real rainforest. Yeah. So it looks healthy and green, and it's beautiful. Yeah, we had a great tour guide. She explained a lot. Yeah. There's something for everyone looking for a great escape in Sorsogon. It's a combination of great destinations, rich culture, fantastic people, and food that suits your palate. Things that Sorsogon has and exudes naturally. Travel is so much better when it's so Sorsogon. Ngayong darating na linggo, alas 7 ng gabi sa iTravel Pinas.
At sa pagbabalik ko ng Kilos Pronto, dako tayo sa Cebu, sa Talavera Bridge, dyan sa Toledo City, Cebu. Hindi na magamit ng mga residente kung bakit, alamin. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, sumbong prom di ho tayo. Mga materyales po ng gagamitin sana ho sa gagawing bridge. Diyan ho sa Talavera, ay nakatenga pala ho to. Kaya matinding trapiko at aksidente para ho sa mga residente sa naturang lugar. Panurin po natin. Sa ipinadalang video ng isang concerned citizen sa Hybrid Integrated Public Service ng Kilos Pronto, makikita ang mga malalaking bakal na sinakop na ang kalahati ng kalsada ng Talavera Bridge sa Toledo City, lalawigan ng Cebu. Ayon sa nagpadala ng mensahe na si alias Joey, 2 taon na raw pasakit sa mga motorista ang mga bakal na itinambak ng DPWH Region 7 sa tulay ng Talavera. Ang mga bakal daw ay gagamitin sa rehabilitasyon ng nasabing tulay. Pero ang nasabing proyekto matagal na rin daw natenga dahil sa issue ng right of way. Dagdag pa ni alias Joey, nung 1 linggo lang, isang motorista raw ang natusok ng bakal habang binabaybay ang Talavera Bridge. Bukod pa rito, ang kalbaryo ng matinding traffic na kanilang dinaranas araw-araw. Panawagan ng mga residente sa Department of Public Works and Highways ng Region 7, baka maaari munang alisin ang mga bakal na kanilang itinambak sa Talavera Bridge habang hindi pa inuumpisahan ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Okay, para bigyan pong linaw ang isyong ito, makakausap natin si Marie Mingon Nelyama, ang Head ng Provincial Public Information Office po ng DPWH Region 7 na nasasakop po dyan. Ma'am Nelyama, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ako si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo, ma'am, sa PTV Manila. I'm sure napapanood nyo rin po ito. Ma'am Nelyama, ano pwede ho natin gawin ho dito sa nakatenga ho ninyong proyekto ho ng DPWH dyan po sa may Toledo? Dyan po sa, yan po yung Talavera Bridge po, ma'am. Ano bang gagawin po dyan? Ito po ongoing po to, kaya lang na delatar lang dahil may utilities na pinapaalis lang like Globe at saka yun sa Sebeco kasi matatamaan siya sa namin, sa proyekto namin. Hindi namin magagalaw ang proyekto kung hindi aalisin nila yung mga post nila. So mga gaano katagal pa ho yan? Sinulatan na namin pero kung maano na nila kasi ang Globe okay na, ang iba, ito na lang ang Sebeco ang nahuli. Okay. Na hindi pa na Ma'am Marie, ano pwede ho nating pansamantala pong para precaution po sa ating pong mga dumadaan po dyan? Dahil yung isa pong complainant, meron na pala daw namatay po dyan, may nangyari na aksidente. Ano pwede ho nating gawin para maiwasan po yung mga ganong pangyari ho, ma'am? Yung nangyari may dahil madaling araw yon, lasing kasi yung nakasakay sa motor. Parang dalawa sila parang nag-o-overtake. Kaya natumba tapos tumilapon papuntang sa namin yung board piles namin. Siguro ma'am, pwede rin siguro lagyan ho natin siguro ng precautionary, ilawan ho natin. Meron naman. Meron signage na kalagay doon. Kaya lang, lasing kasi sila yung pagkatumba nila. Kaya
Wala, hindi namin maano dahil madaling araw, 1:00. Pero ano siya, kumpleto siya sa signage lahat. Basta hindi na maulit po yung mga ganung pangyayari, ma'am. No? Pero yung timeline ho ninyo sa proyektong ito, mga kailan po matatapos po, ma'am? Yun na lang. Pag basta maano na ang piles maano na. Matanggal. Dahil sa una kasi ang road right of way, okay na ang road right of way. Yun na lang, yung utilities na lang. Kung matanggal yung post ng utilities, matatrabaho naman. Pero nag-aano na sila, ongoing naman sila ngayon doon. Okay, siguro bisitahin po namin yan, ma'am. Sana ho hindi na ho ma-delay po ang proyekto niyan at matapos sa kagad. Okay? Apo. Sige, ma'am. Thank you, Marie Mingon Nelyama, mula po sa DPWH Region 7. Ay, sana matapos na ho yan. Okay, dito tayo sa sumbong OFW po tayo. Isang ginang na mula pa Cotabato ang humihingi po ng tulong para sa OFW na anak po niya na dumaranas po ngayon ng pang-abuso sa kamay po ng abusado po niyang amo. Gusto nang pauwiin o mapauwi ni Jeneline De Los Santos ang anak na si Mary Grace De Los Santos, isa pong OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Noong 1 taon kasi umalis ng bansa ang anak na si Mary Grace. 7 amo raw ang pinagsisilbihan nitong kanya pong anak. Wala nang pahinga sa trabaho, bihira din daw siyang pakainin, delay pa ang sweldo. Wala na siyang komunikasyon sa anak dahil itinatago daw ho ng kanyang amo ang kanya pong telepono. At kasama ho natin ngayon sina Jeneline De Los Santos, ito po yung ina, at ang kanya pong kasama po ng pinsan po ng OFW na si Judy Publico dahil nga medyo hindi ho masyadong makapagsalita ng Tagalog dahil taga Mindanao man si Ma'am Jeneline. Maayong hapon, Ma'am Jeneline. Maayong hapon, sir. Oo, kanus man nimo last na storya ng imong anak? Kalusan? Itong Merkules. Merkules lang? Merkules lang. Pag-ulang, kung sa may gingon niya, anong sabi niya? Gibulaan daw siya ka cellphone. Gikuha ng cellphone niya. So, mula noon, wala na po'y dugang pa yung komunikasyon. Wala na. Gibulaan siya ka connect. Wala na. Okay, Judy, meron bang existing na Philippine recruitment agency dito? May PRA ba siya dito na pwede makatulong sa kanya? Sa ngayon, sir, wala, sir. Hindi ko alam, sir. Kasi nung time, sir, na nag-open ako ng FB Messenger ko, nagkuha niya sa akin, nanghingi ng tulong na kung pwede ko daw sa tulungan, na hingi ng tulong na pumunta daw dito o kay Sir Erwin o kay Sir Rape. So, hindi pa kayo nakapunta sa kanyang, sa kanyang ahensya? Hindi pa? Nakapunta, sir. Titext nila, sir. Pinapollow up nila. Sabi nila, pinapollow up na daw. 3 months daw silang papollow up hanggang ngayon na nagagalit na sa kanila yung agency. Hindi naman pinapollow up. Kaya pumunta na ako diretso dito. Dapat hindi magalit. Dapat tulungan. Upang malaman po ang totoong sitwasyon ng OFW na si Mary Grace, kausapin mo natin si Rolly Cacho. Ito po yung agency ho ni Mary Grace, ang Quintrix International Manpower Center. Magandang hapon po, sir. Sir Rolly, magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTB4, sir. Okay po. Okay, ano pong pwede ho natin tulong dito kay Mary Grace? Sabi ho ng ina dito at kanya pong pinsan, 3 buwan na daw silang humihingi ng tulong sa inyo, mukhang hindi daw ho ninyo pinapansin. Actually, sir, yung case ho niya, natanggap ho namin last May pa ho. Oo nga. Oo. And, ano na ho. Anong ginagawa ho ninyo? Last May pa pala. May. Oho. Ano po, kasi po ang sinabi niya ho, ang nakarating po sa amin, actually tumawag nga po yung family nila. Ang sabi daw po ay non-payment of 2 months salary. Okay. And then no ikama, tapos kulang daw po sa pahinga. Oho. Kasi po from nandun na tayo, sir Rolly. Para maigsi po ang usapan natin, anong pwede niyong tulungan? Gusto na ho umuwi ng OFW. Anong pwede niyong gawin, no? Ganito po, kaya nga, inaano ko lang po yung kwento niya. So, yung pong tatagal ho tayo kapag kinuwento po ninyo. Nabanggit na ho namin ang problema ho niya, sir. Yung pong nakarating na sa amin, inaksyonan na po namin. Ano po yung aksyon ninyo? Makakauwi na po ba? Kailan po makakauwi ho, sir? Ito po kasi ang ang nangyari po, so, pinoward nga namin yung complaint. And then po, yung counterpart namin po doon na agency, kinuntak po yung yung... Okay, magbigay ho tayo ng date, Sir Rolly. Kailan makakauwi? This month? Next month? Ano po? Ngayon po. Ngayon? Ang reply po sa amin, yung pong complaint daw pong yun, ay yung bago pa lang siya.
Sir Rolly, wag na ho natin balikan po yung mga complaint na yan. Gusto na ho umuwi. Kailan pwede ho niyong tulungan? Yun na ho. Actually, sir, yung gusto niyang pag-uwi is ngayon ko lang narinig na gusto niya nang umuwi. Kasi yung pong complaint niya, sinasabi niyang... Ay, eto, Sir Rolly, makinig ka ho ha. Kausapin ho natin si Ma'am Josephine Tobia ng OWA. Baka kayo po'y patatawag nito para ho mapabilis yung pag-uwi ho ni Mary Grace. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Ito ho si Sir Rolly, pinaikot-ikot lang po tayo. Ewan ko, dami ho niya sinasabi. Ang gusto lang ho ng OFW, gusto na umuwi. Dapat ang ano lang is, gawa ng ticket, kunin ka agad doon sa amo, uwi na. Di ba dapat ganun, ma'am? Yes. Ano pa ba ang kailangan ni Mr. Rolly? Rolly, anong kailangan mo raw? May delay pa. Sir, ang ano po nito, ma'am, siyempre ho, una, yung pakikinggan namin po yung complaint. So, kung ano po yung complaint, so yun yung action na namin. So, ay, kasama na yun. Kasama na yun, Mr. Rolly. Ngayon lang ho namin nalaman na gusto niya nang umuwi. Kasi po yung complaint niya before, last May, inaksyonan po namin. At yung mismong katulong po ay meron po siyang sinulat na siya po ay okay na. Yung complaint niya is before lang. Pero ngayon po is okay na. So, hindi nga totoo yun eh. Huwag niyo paniwalaan yung ano pinagsasabi ng amo, pati yung FRA doon. Yung kumakausap doon po sa kanila, yung mga Pilipino rin po. Isang counterpart po kasi namin, mga Pilipino rin po yung kausap para kung... Okay. Ma'am Josephine, wala na kasi ho tayong oras, ma'am. Pwede ho patawag na lang po to si Sir Rolly para mabilis ho natin maayos po yung pag-alis ho ni Mary Grace. Sige. We will talk to the agency so that she can be sent home immediately. Okay. Ma'am Josephine, meron pa tayo isa, no? May isa pa tayong problema sa OFW. Stay put lang po, Ma'am Josephine. Sir Rolly, thank you so much, ha? Thank you so much sa inyong time dito po sa Kilos Pro. Ma'am, asahan ninyo, gagawa ng paraan ng OWA po yan, ha? Huwag kayong mabahala, Ma'am, Jeneline. Ma'am Jeneline, okay? The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po tayo. Good news tayo mga ka-KP dahil isa na naman pong kababayan nating OFW nakauwi na ho sa Pilipinas. Ika-22 ho ng Marso na humingi po ng tulong sa Kilos Pronto ang kapatid ni Ludy Reyes na si Irene Reyes. Ang kanya raw pong kapatid ay minamaltrato po ng kanyang arabong amo. Kaya naman ang OWA po'y agarang umaksyon. Ngayon, kasama na ho natin si Ludy Reyes, ang OFW. Hi Ludy, welcome back sa Pilipinas. Thank you po. Ako pala yung nag-ano nito, no? Nag-interview sa kapatid mong si Irene. Okay, Ludy. Baka meron kang gustong pasalamatan, go ahead. Nagpapasalamat po ako kasi nakauwi na ako. Thank you po sa Kilos Pronto, kay Ben Tulpo, Erwin Tulpo, kay Alex Santos, sa BOEA po. At sa OWA. OWA, thank you rin po. Babalik ka pa ba? Hindi. Hindi na. Mahirap ba talaga doon? Mahirap po. Mahirap. Pero ano mo lang, experience na lang yun. Okay, ingat ka. Saan ka mauwi? Bulacan. May pamasahe ka? Meron. Ibahala si Direk sa'yo. Sige, Ludy, welcome back ha. Thank you po. Sana'y gumandang mo dito, trabaho mo dito sa Pilipinas. Huwag ka na umalis. Dito na lang po magtatrabaho. Ayaw ni Pangulong Duterte, umalis ka na dito ka na lang. Okay, yan po. Thank you so much, Ludy, sa pagbisita mo dito sa Kilos Pronto. Higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kailangan po nating solusyonan. Ang serbisyo pampubliko, siyempre sa ngalan po ni Erwin at ni Ben. Ako po si Alex Santos. Dapat Kilos Pronto.